Yo, good morning mga kabodolits. Welcome back to our channel. So, babalik po tayo sa YouTube channel natin mga kabodolits. Kamusta po? Today is a happy day. So, ito tayo guys ano. So, this is the last week na namin. So, nag-off na kami ni Mrs. para makapasyal na kami. So, kasi nga lumalamig na po tayo ngayon. So, this is the last summer na namin. And nag-popol na po next month. Then, winter. So, yun nga mga kabodolits. Kita nyo yung weather. Maganda ngayong linggo. Buong linggo pero medyo malamig-lamig sa umaga at sa gabi. So, ngayon, pupunta kami sa beach. Pupuntahan namin yung Winnipeg Beach or tsaka Dimly. So, pupunta kami doon. Pasyal namin yung mga anak namin para naman masulit nila magpapasokan na kasi malapit na yung pumasok. Pero ngayon check muna natin yung mga sasakyan natin para pagka naglo-long drive tayo kailangan chine-check muna yung sasakyan para tingnan natin kung safe. So let's go, checkin natin. Yung mga bike ng mga anak ko. So, ito dali natin to mamaya sasakay natin sa sakyan. So, check natin yung engine natin. Ito brake fluid, kailangan i-check muna to kung may laman ba mga balon. So, may laman siya. So, yan sa unang-unang check natin guys. Natin ang brake fluid and itong dito guys, yan yung coolant, kailangan check yan. Ano ba, dipstick meron, yun lang naman mga kailangan natin check sa sasakyan natin kung mag-long drive tayo. Then next, yung mga tools natin mga kabodolits. Check natin yung mga tools. Kasi meron tayo ditong kailangan natin may baon ng brake fluid at coolant. So yan yung mga kailangan natin. Flashlight. Meron tayo dito isa guys. Kakailanganin din natin to. Yun. Yan. Para lulobat ang battery natin ng sasakyan. Kakargahan natin. So kailangan yan. Kaya ng booster. Ano pa ba? Siyempre, kailangan natin ng tools. Yan. Yan mga gamit natin. So, since pupunta tayo sa beach, ngayon kakailangan natin ng mga upuan. Yan guys. Dala tayo niyan.
Pakikita ko sa inyo mga kabalodit yung laman ng sasakyan natin. Pero hindi pa to kumpleto mga kabalodit. Yun. So dito yung bike ko ilalagay ko. Parang hindi ko alam kung baka gumalaw-galaw to. Pero okay lang yan. So ito upuan, kulang pa yan. Kuha pa tayong isang upuan. So ngayon guys, mga kabalodits, check natin yung coolant ng sasakyan natin. Kasi pag summer, natutuyuan siya. Kasi ginagamit natin yung aircon. So nababawasan yung coolant. So tinanggal ko na yung cover dito. So kita nyo gano'ng kadumi yung engine. Dinetail ko na pero madumi ulit. Kita nyo. So ngayon, bago mag winter, fall, di-detail natin, full detailing natin ngayon guys yan. So yun, nandito yung cover ng sasakyan ko. Sa engine, tinanggal ko. And then, kunin natin guys yung ano. Yan, check natin coolant. So, tinanggal ko na to. Hugutin lang natin yung coolant reservoir. So, makikita nyo dito sa coolant reservoir, di ba? Na, yan, kita nyo dito sa liwanag. Konti na lang yung level ng ano. So, mapupunta na siya sa minimum. Dapat na dito siya sa maximum. Yan ang maximum. So, ngayon, tingnan natin kung gaano kadumi na. So medyo madumi na yung coolant niya. So kailangan na natin palitan. So yan, check natin yan para hindi tayo tawag dito, ma-overheat yung sasakyan natin. So coolant, magpapalamig din sa engine natin kasi yan. Siya yung nagpapalamig sa engine. So pag naka-aircon tayo, alam nyo naman dito sobrang init para din na sa Pilipinas. So lagay natin yan dyan. Yan, papalitan natin, kukunin natin yung coolant sa sasakyan guys. Ayan, nandito tayo, may reserve tayong coolant dito guys. Kunin natin ito. Lagi tayo may reserve na ganyan guys. Para may pamalit tayo. Ayan. Ayan yung coolant natin. Sige. Dito yung maximum level ng coolant mga kabalodits. So hindi ka pwede mag-pull dito kasi tatapon, may butas yan dito. So hanggang dito na sa linya na to, minimum maximum. There you go. Yun. Kita nyo na guys. Yan. Nakapesto na yung coolant. So, sasarado na natin to. Ready to go na tayo guys. Para mamaya guys, okay na. Nilagyan na natin ng ano, na-refill na natin ng coolant yung ano natin para yung kasi yung magpapalamig sa engine natin. So kasi pag madumi na yung coolant natin at tawag dito, hindi na maganda yung concentration ng coolant. So maaaring masira yung ano nung mag-overheat yung sasakyan natin. At maaaring masira yung ano guys, yung tinatawag nilang ano, alam nyo ba yung sa ano mga kabalodits, yung sa timing belt, yung may ikot doon na parang propeller yata yun parang. So yun, kasi nasisira yun pagka sobrang init ng engine, nasisira yun. So pagpapagawa natin yung pag nasira yun is another 1,500 na naman. So 1,500 Canadian dollars. So mahal po yun. So nagpalit na ako ng timing belt. Kapag palit na ako, dapat kasi yun sinasabay sa ano, pero since hindi pa sira, 8 years old na ito sasakyan natin, hindi pa rin sira, so malupit, di ba? Kasi
tumatagal siya ng ganong katagal, hindi nasisira kasi mostly yung iba 5 years lang sira na kasi hindi nila alam yung mga ganong proseso sa mga engine, mga kabadodit. So andar lang ang mga loko-lokong yun. So, hindi nila tinitip yung mga fluid is very important. Hindi nyo kailangan patagalin ng ng matagal na hindi pinapalitan kung lagi-lagi yung ginagamit ang sasakyan ninyo. So yun yung mga advice ko lang dun sa mga driver na hindi marunong umano ng mga sasakyan. Akala nila, hindi, matagal yan masira, bla bla bla. No, ang sasakyan kailangan din magpalit ng mga fluid, mga yung mga pangangailangan ng sasakyan. So hindi mo pwedeng patagalin ng ganong katagal. 4 years, 5 years, saka parang magpapalit na. Kung kaya mong palitan mo na. Kung ang sasakyan mo ay lagi mong ginagamit, every year magpalit ka para mas magandang takbo ng sasakyan. So ito 8 years na, ang ganda ng takbo ng sasakyan ko kasi Honda, the best. So yun nga, babalik na natin yung guys, yung takip ng guys ha. Wait lang. Yo, babalik na natin yung takip. And then siguro pagbalik natin bukas, pag magdi-detailing tayo para sa Sabado malinis, may kinabukasan madumi na naman. So at least car wash lang. So pwede natin to guys. Alright. So, ganun lang mga kabadotits. Tapos na tayo. Ready to drive na tayo mamaya. Punta na tayo sa beach. So, stay tuned lang guys. Magpaano tayo ng video and then upload natin to. Okay, peace out. Ay kay Mama Nurse. Ayan, mga Pilipino food mga kabadotits. Ayan. Dami yung ulam ah. Oh. Ha? Wala pa yan. Pagka nakalagay sa ibabaw lahat ng isda ko. Let's go mga kabadodits. Alis na tayo. Oh. Okay, bumili na tayo ng breakfast sa Mama Nurse guys. Sa Filipino food. So ngayon, sunduin natin yung utol ko, sasama namin mag-beach. So let's go guys. Pabili na tayo ng pagkain natin. So 1 oras lang naman papunta doon sa beach mga kabadodits. So wala naman hindi naman malayo. Kaya hindi kailangan magmadali. Kasi ngayon pa lang umiinit. So ang init hapon dito sa Canada. Umiinit dito hapon. Hindi weird hindi siya tawag dito. Hapon ang init dito. Kaya wala tayong problema dun. Kahit tanghali na tayong malis. So, yun. Let's go. Dadrive na ako. Yo mga kabadodits, na kami sa beach. Yun ang beach sa likod ko. So kunin ko lang yung bike ni Badodits ko. Yes. Dapat sasakyan.
muna tayo mga kabadodits. Home, saan na? Sa car. Doon na tayo sa sakyan. Lagay mo na yung ibon. Chop mga kabadodits. Welcome to Winnipeg Beach. Yo! Nandito kami ngayon sa Winnipeg Beach. Ganito ang beach dito sa Winnipeg. Sa Manitoba. Maitim ang tubig. At nakikita nyo, maganda ang weather. Yo guys, welcome back. Nakauwi na kami. So 1 hour lang yung biyahe. Hindi naman masama. At yun nga, alam nyo na, ang tubig dito hindi naman maganda. Ang dagat, ang ano dito, ang lake, puro lake, maitim. So madumi. Hindi siya maganda guys. So kala ng iba maganda dito sa Canada. Hindi po maganda dito pagdating sa mga nature. Mas maganda pa rin ang ating bansa, Pilipinas. Maraming napapasyalan, maraming dagat. Yun ang kagandahan sa Pilipinas, yung dagat. Yun ang namimiss po namin doon, dito doon sa Canada, sa Pilipinas. Dito ho sa Canada, wala hong dagat. Puro lake po kami dito. So, kala huli nyo, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, kala nila maganda ang Canada. Hindi po. Maganda ho lang dito yung kabuhayan, yun lang po. Pero yung nature, hindi po maganda yung nature. Hanggang kabuhayan lang po. Pero which is yun naman talaga kailangan natin kabuhayan. So, kaya huwag kayong ma-amaze masyado pag napunta po kayo dito sa Canada. Wala pa rin mangyayari. Ang kakaibahan lang po natin na dito sa Canada namin ay marami hong trabaho, and then nakakapagtrabaho yung mga hindi nakapagtapos ng college. So mga high school graduate lang nakakapagtrabaho, and the same time malaki ho yung sweldo. So, ikukumpara sa bansa natin, sa Pilipinas. So, wag lang po kayo mamangha, ha? Kasi minsan, pag narinig na Canada, maganda. Maganda magtrabaho, yun. Pero yung nature, hindi ho maganda. Kaya, sa opinion ko lang yun, ha? Opinion ko. Kung opinion nyo maganda yung nature dito, so, meron din mga magaganda. Hindi naman lahat. Pero iba talaga sa bansa natin. Iba sa Pilipinas, mas maganda pa rin po doon. Dapat ang government sa Pilipinas maging maayos naman. Walang corrupt. Kumbaga, magpasok ng mga investor para makapagtrabaho naman tayo at malaking swelduhan, di ba? Kaya nangyayari, maliit ang sweldo natin sa Pilipinas, kaya tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagmamigrate sa ibang bansa kasi dahil sa trabaho, di ba? So, yun lang, katatanin lang namin. And then, Saturday naman, sa iba naman kami pupunta. So, peace out guys. Bye.